Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! What's up mga bossing? Welcome back. So ayun, part 2 na tayo. Pero ang magkukwento sa inyo mga boss ay yung tropa ko. Hoy pare, simulan mo na. Kalmahan mo lang, Balbas. Ako na ang bahala dito. Pagkatapos ng laban ni Genji at Kuga, pinipilit niya itong gisingin kaya binubuhusan niya ito ng tubig. Pero paubos na ang tubig nito kaya inutusan niya si Chuta para kumuha pa ng isang bote. Subalit nagising na si Kuga. Kaya sinabi ni Genji kay Chuta na huwag na itong kumuha. Paglingon ni Genji, wala na si Kuga sa kinauupuan nito at nakasakay na ito sa kanyang motorsiklo. Sinabi ni Chuta, "Bakit ba ginigising mo yan?" "May gusto lang akong itanong sa kanya," sagot naman ni Genji. Habang nakasakay sa motorsiklo, na-realize ni Kuga na natalo siya sa laban. Sinabi ni Genji, "Hoy! Kuga! Para saan pa yung pagtakas mo?" "Ano? May kailangan ka ba?" tanong naman ni Kuga. "Sino ang pinakamalakas sa eskwelahan nyo?" tanong naman ni Genji. Sinabi ni Kuga, "Ha? Sino ba sa palagay mo?" "Siyempre ako," sinabi ni Genji. "Kung ganon, sino ang mas malakas sa atin ngayon?" "Ako pa rin siyempre," sagot naman ni Kuga. Dagdag pa nito, "Sa ngayon, enjoyin mo na ng husto ang pagkapanalo mo. Dahil nakita ko na ang mga galaw mo, hindi na ko matatalo sa susunod." Tapos ay umalis na ito. Tinanong ni Chuta si Genji kung bakit naghahanap ito ng malalakas na kalaban kay Kuga. Sinabi ni Genji, "May maganda akong ideya." Habang nasa biyahe, iniisip pa rin ni Kuga ang pagkatalo niya kay Genji. Sa kabilang banda naman, may kasama na namang babae si Rikia. Subalit mas gusto nito yung babaeng nakakotse. Muli, biglang dumating si Narumi at sinabi nito, "Ano, nagbago na ba ang isip mo?" Sinabi ni Rikia, "Halos araw-araw kang nagpupunta dito. Itigil mo na yan dahil hindi na magbabago ang sagot ko." Dagdag pa nito, "Desidido ka pa rin bang makipaglaban sa suzuran?" "Oo," sagot naman ni Narumi. Sinabi ni Rikia, "Nag-e-enjoy ako kasama ang iba't ibang babae. Bakit ko naman ititigil yon para lang makipaglaban sa suzuran?" "Nag-e-enjoy ka ba talaga?" tanong naman ni Narumi. "Tanga ka ba?" "Siyempre oo," sagot naman ni Rikia. Dagdag pa nito, "Kahit kaninong lalaki ka magtanong para pumili kung babae ba o ang pakikipag-away, sinisigurado ko sa'yo babae ang pipiliin nila sa lahat ng oras. Pabayaan mo akong mag-isa. Wala kang masasabi sa akin na makakapagpabago ng isip ko. Kung ganun, bakit ka pumasok sa Housen?" tanong naman ni Narumi. Hindi nakasagot si Rikia at parang nabara ito. Sinabi ni Narumi, "Kung pambababae lang pala ang gusto mo, bakit hindi ka pumasok sa ibang eskwelahan? Wala naman palang silbi sa'yo ang pagpasok mo sa isang all-boys high school na kung tawagin ay Killer Core." Sinabi ni Rikia habang nauutal, "Ang punto ko lang naman, mas gusto kong lumabas kasama ang mga babae kesa makipag-away." Sinabi ni Narumi, "Natatakot ka bang masaksak?" "Ano ka mo? Ano bang pinagsasabi mo?" sagot naman ni Rikia. "Natatakot ka hindi ba?" muling tanong ni Narumi. "Wala akong alam sa mga sinasabi mo," sagot naman ni Rikia. "Isa kang duwag," muling paratang ni Narumi. Dagdag pa nito, "Ginagamit mo pa ang mga babae para mapagtakpan ang kaduwagan mo." Nagalit si Rikia kaya nagsimula itong sumuntok at sinabi nito, "Tumahimik ka! Wala kang alam tungkol sa akin." Sinabi ni Narumi, "Tama ako hindi ba? Oras na para gisingin kita." Sa kabilang banda naman, sinabi ni Genji kay Chuta, "Kung sasakupin ko ang suzuran, kailangan ko munang talunin si Rindaman. At para magawa ko yun, kailangan kong maging malakas. Napagtanto ko ito nung nakalaban ko si Kuga. Kailangan kong mag-training." "Mag-training?" tanong naman ni Chuta. Sinabi ni Genji, "Marami pang malalakas na kalaban sa paligid. Sa ngayon, tatalunin ko muna silang lahat para lumakas ako." Sinabi ni Chuta, "Ngayon, alam ko na kung bakit kinukulit mo ako tungkol sa ibang eskwelahan dito sa bayan natin." Sinabi ni Genji, "Pagkatapos kong talunin ang lahat ng malalakas dito sa bayan, ako na ang magiging pinakamalakas dito." "Maganda yan," sagot naman ni Chuta. Dagdag pa nito, "Mas maganda kung dito ka magsisimula sa eskwelahan na to. Ito ang Takiya Commercial High School." Ang Takiya Commercial High School ay hindi pa nakipaglaban o nakipag-away sa suzuran kahit minsan, pero palagi silang nakikipag-away sa ibang eskwelahan dito sa bayan ng Towarushi. Ang eskwelahan na to ay puno din ng mga delinkwente. Pagpasok nila Genji, kaagad silang sinalubong ng maraming kalalakihan. Sinabi ng isa sa mga ito, "Baka gusto niyong tapusin na namin kayo dito. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito, ah?"
Sinabi ni Genji. Ang ingay naman nila. Masisisi mo ba sila? Nagpunta tayo dito ng tayong dalawa lang? Sagot naman ni Chuta. Genji, ano na ang plano mo? Sinabi ni Genji. Iharap nyo sa akin ang pinakamalakas sa eskwelahan na to. Tapos ay may nambato ng upuan. Sinabi ni Genji. Hoy, muntik na akong tamaan dun ah. Siya si Kaji Mitsuo. Siya ang leader ng Takiya Commercial High na kilala din bilang Takiya Commerce. Sinabi ni Kaji, tumigil ka sa kakasigaw mo, masyado kang maingay. Ikaw ba ang pinakamalakas na lalaki sa eskwelahan na to? Tanong naman ni Genji. Ano naman kung ako nga? Maglalaban tayong dalawa, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Chuta, kilala ko ang isang to. Nasa ibang level din ito pagdating sa laban. Siya ang leader ng Takiya Commerce. Sinabi ni Genji, mukhang maganda kang kalaban ha? Maglaban tayo para makita natin kung sino ang mas malakas. Tanga ka ba? At bakit ko naman gagawin yon? Sagot naman ni Kaji. Dagdag pa nito, sino naman ang makikipaglaban sa'yo? Hindi ko nga alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Nagulat si Genji dahil ang buong akala nito ay makikipaglaban na si Kaji sa kanya. Sinabi ng isa sa mga delinkwente, kilala ko yung isa na yon, siya si Tamura Chuta. Ha? Yung taga-suzuran ba? Kung ganun, ibig sabihin nito, taga-suzuran din yung kasama niya. Nagtataka ang mga delinkwente sa paligid kung ano ang ginagawa ng taga-suzuran sa eskwelahan nila. Sinabi ni Kaji, taga-suzuran ba kayong dalawa? Ano naman ngayon? Sagot naman ni Genji. Dagdag pa nito, sino ba ang may pakialam? Halika na maglaban na tayo. Nagalit si Kaji nang malaman niya ito dahil ito ay isang malaking insulto para sa kanya o sa kanilang eskwelahan. Sinabi ni Kaji, kahit taga-suzuran pa kayo para sa 2 tao lang, ang lakas ng loob niyong maghamon ng laban sa mismong teritoryo namin. Wala pang nang insulto ng ganito sa Takiya Commerce maliban sa inyong dalawa. Sinabi ni Genji. Hindi naman naming layunin na insultuhin kayo. Sinabi ni Kaji, gulpihin niyo sila at itapon niyo sila sa harapan mismo ng gate ng suzuran. Medyo nagulat si Genji at Chuta dahil sa dami ng makakalaban nila pero walang balak umatras si Genji. Kaya sinabi nito, kung yan ang gusto nyo, gugulpihin namin kayong lahat. Tapos ay biglang sumakit ang tiyan ni Chuta kaya nawirduhan ng mga taga-Takiya Commerce. Na paano ka? Tanong ni Genji kay Chuta. Magmula kaninang umaga, sumasakit na ang tiyan ko. Nagtanong si Chuta sa mga taga-Takiya Commerce kung nasaan ang banyo nila. Sinabi ng isa sa mga ito. Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Niloloko mo ba kami? Sinabi ni Chuta, parang may lalabas na sa wetpacks ko. Natatain na ako. Nandidiri at nawiwirduhan naman ang mga taga-Takiya Commerce. Nag-aalala si Genji kay Chuta dahil sa nararamdaman nito. Sinabi ni Chuta, kung okay lang sa inyo na tumai ako dito, bahala kayo. Napilitan ng isa sa mga ito at itinuro ang isang gusali kung saan may banyo. Sinabi ni Chuta, Genji, samahan mo ako. Hanggang sa mga oras na to ay nag-aalala pa rin si Genji kay Chuta. Nang biglang sinabi ni Chuta, Genji, tatakas tayo. Nagulat si Genji dahil dito at sinabi nito, paano na yung tiyan mo? Nagkukunwari lang ako para makatakas tayo. Sagot naman ni Chuta, hindi kayo makakatakas. Sigaw naman ng mga taga-Takiya Commerce. Labag man sa kalooban ni Genji, subalit wala na itong pagpipilian dahil tumatakbo na si Chuta. Sinabi ni Chuta, bumalik na lang tayo sa susunod para maghamon ng laban. Magandang ideya yan, sagot naman ni Genji. Sa kabilang banda naman, naglalaban pa rin si Rikiya at Narumi. Habang naglalaban sinabi ni Narumi, Rikiya, ang lamya mo naman. Sinabi ni Rikiya, magmula ngayon, lumayo-layo ka na sa akin. Pag-iisipan ko kapag tinalo mo na ako. Sagot naman ni Narumi. Sinabi ni Rikiya, tatalunin kita. Sa palagay mo ba? Magpapatalo ako sa isang duwag na nagtatago sa palda ng mga babae? Sagot naman ni Narumi. Dagdag pa nito, yan na ba ang buong lakas mo? Hindi ka uubra sa akin. Tumahimik ka, sagot naman ni Rikiya. Sinabi ni Narumi. Hindi ako masasaktan sa kamay ng isang duwag. Dagdag pa nito, kung natatakot ka, dapat mag-drop out ka na lang ng tuluyan sa Housen. Hindi ako duwag, sagot naman ni Rikiya. Naalala ni Rikiya noong mga panahon na freshman pa lang siya. Sinabi nito noon, ang buong akala ko, nagkakaisa ang Housen. Dagdag pa nito, teka lang, wala pa dito si Bito Makiyo. Sinabi ni Matoba, wag mo nang problemahin yon. Hindi na dapat inaalala yon ng mga freshman na gaya mo. Dagdag naman ni Kota. Simulan na natin ang pagpupulong. Pagkatapos ng meeting nila, kinausap ni Rikiya si Bito Makiyo at sinabi nito, Mr. Bito Makiyo, magsalita ka. Bakit hindi ka pumunta sa officers meeting? Subalit,
Ayaw sumagot ni Bito Makiyo. Sinabi ni Rikiya, kung ang ibang leader ay walang problema sa ganito, sa akin meron. Hindi pa rin sumagot si Bito at umalis na ito. Sinabi ni Rikiya, Hoy, babaliwalain mo lang ba ako? Bumalik ka dito! Hindi nakapagpigil si Rikiya, kaya inatake niya na si Bito Makiyo. Subalit, hindi ito umubra. Sinabi ni Bito Makiyo, masyado kang malakas, kaya nahirapan akong magpigil ng lakas ko. Pasensya ka na Rikiya Kumakiri, pero hindi ko gawain ang kumilos bilang isang grupo. Lumipas ang mga araw, naging malapit ito kay Bito Makiyo. Isang araw, pinuntahan niya ito sa kanyang tambayan. Masayang ipinagmalaki nito na may binugbog siyang 3 taga-suzuran. Sinabi ni Bito Makiyo, kung patuloy kang gumagawa ng gulo sa suzuran balang araw, madadali ka din nila. Ilang taon na ding naghahari ang suzuran at marami ang malalakas at kahanga-hangang tao sa eskwelahan na yon. Sinabi ni Rikiya, yang lumang kwento na naman na yan, napakalakas ng Hausen ngayon at balang araw makakagawa tayo ng history. Sinabi ni Bito Makiyo, sana lang hindi ito umabot sa isang malaking kaguluhan. Makalipas ang ilang araw, binalikan ni Rikiya si Bito Makiyo sa tambayan nito para ibalita na magkakaroon sila ng malakihang gulo laban sa suzuran at magaganap ito sa Hilltop Park. Narinig ko na yan, sagot naman ni Bito Makiyo. Sasama ka ba? Tanong naman ni Rikiya. Sinabi ni Bito Makiyo, hindi ko pa alam. Naalala din ni Rikiya yung mga panahon na dinadala na sa ospital si Bito Makiyo dahil sa nasaksak ito. Habang gumagapang si Rikiya, sinasabi nito, hindi ako natatakot, hindi ako duwag. Alam ko, sagot naman ni Narumi. At ganun din naman ako, magmula nung mamatay si Bito Makiyo, nawalan na ako ng layunin. Kung pareho tayong wala ng layunin, may magbabago pa ba? Mapapabayaan na ang Hausen. Nauuhaw ka ba? Ibibili kita ng maiinom, singit naman ni Narumi. Habang nagpapahinga nagkwentuhan ang dalawa. Sinabi ni Narumi, na-meet ko siya. Na-meet? Sino ang na-meet mo? Tanong naman ni Rikiya. Si Bito Tatsuya, ang nakababatang kapatid ni Bito Makiyo. Sagot naman ni Narumi. At kinwento nito ang mga nangyari. Pumasok na sa Hausen si Bito Tatsuya. Nang una itong makita ni Narumi, namalikmata ito dahil parang si Makiyo ang nakita niya, subalit ito pala ay si Tatsuya. Sinabi ni Masuhara kay Tatsuya, bakit hindi ka kalbo? Sa Hausen, kapag hindi ka leader, dapat kalbo ka. Sinabi ni Masuhara, bilang leader ng mga sophomore, ako na mismo ang kakalbo sa'yo. Wala akong pakialam kung sa palagay mo ay astig ka sa middle school. Hindi pwede dito sa Hausen yon. Sinabi ni Tatsuya, lumayo-layo ka nga sa harap ko, nakakairita ka. Tapos ay pinagtawanan siya ng mga ito. At nang susugurin na siya ni Masuhara, halos bagsak silang lahat sa isang iglap lang. Nagsumbong ang isang mukhang roll-on kay Narumi at sinabi nito, may gumulpi kay Masuhara, isang mapangahas na freshman. May magagawa ka ba tungkol dito? Sinabi ni Narumi, ano naman ang pakialam ko dyan? Ikaw ang boss, sagot naman ng mukhang roll-on. Sinabi ni Narumi, yang lumang tugtugin na naman na yan. Wala akong pakialam dyan. Sa isip nito, hindi ko naman ginustong maging boss. Nawala na ang layunin ko magmula nang mawala si Bito Makiyo. Okay na sa akin ang matawag na boss, pero ayoko na ng obligasyon. Sinabi ng mukhang roll-on, wala kang pakialam? Malakas ang Hausen dahil sa pagkakaisa nito. At sa pamumuno ng isang leader, yun ang Hausen. At sa mga ganitong pagkakataon, ang leader dapat ang kumikilos. Sinabi ni Narumi, mukhang gusto nyo lang ng boss para may lumutas sa mga problema nyo. Sinabi ng mukhang roll-on, hahayaan mo na lang ba yung pasaway na Bito Tatsuya na yon? Nagulat si Narumi nang marinig niya ang pangalang Bito Tatsuya. Pinuntahan ni Narumi si Tatsuya sa tambayan ni Makiyo noong nabubuhay pa ito. Sinabi ni Narumi, diyan madalas magpunta ang kuya mo noon sa tuwing nagka-cutting classes siya. Ikaw ba si Narumi? Tanong ni Tatsuya. Ako nga, sagot naman nito. Sa isip ni Narumi, pinag-uusapan siya ng mga tao sa Hausen dahil hindi siya nagpakalbo. Malakas ang freshman na to. Sigurado akong pamumunuan niya ang Hausen balang araw. Nagulat si Narumi nang inambaan siya ng sipa ni Tatsuya. Sinabi nito, sa palagay ko, nagkamali ang kuya ng pagkakakilatis sa'yo. Isa kang asong lobo na nawalan ng pangil. O sadyang hindi lang marunong kumilatis ng tao ang kuya ko. Gayunpaman, wala naman akong pakialam. Dagdag pa nito, tatapusin ko ang suzuran pag dumating na ang panahon ko. Sinabi ni Narumi, suzuran?
Kabayaran ba yun sa nangyari kay Makiyo? Sinabi ni Tatsuya, matagal na panahon nang namarkahan ang laban nyo at natalo kayo. Dagdag pa nito, hihigitan ko ang nagawa ng kuya ko dahil siya ang goal ko. Gusto kong makilala ako bilang isang lalaki na nilagpasan ang kanyang sariling kapatid. Palagi niyang sinasabi sa akin, hindi ka kikilalanin sa malaking liga hanggat hindi mo tinatalo ang suzuran. Naalala ni Narumi na sinabi din yun sa kanya ni Makiyo. Narumi, pababagsakin ko ang suzuran sa sarili kong pamamaraan. Hindi kita kailangan. Hanggang dito na lang ang usapan natin. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Narumi, Tatsuya, maging leader ka muna hanggang sa dumating ang takdang panahon bilang pagrespeto o pakikipagtulungan. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Narumi kay Rikiya, bukas na ulit ang mga mata ko sa dapat gawin. Kaya nangako ako sa puntod ni Makiyo na tatapusin ko ang suzuran. Natauhan si Narumi magmula nang makausap niya si Tatsuya. Pasensya na lang kay Tatsuya, pero ito na ang pagkakataon ko. Ilalagay ko sa top ang Housen ngayong era ko. Sinabi ni Rikiya, pagkatapos ng lahat ng nangyari, tanga ka pa rin. Mag-isa mo lang bang kakainin yung hawak mo? Mamigay ka naman. Sa suzuran naman, ilang araw nang hindi pumapasok si Genji. At ito ang dahilan kaya naiinis si Izaki dahil parang nakalimutan na nito ang balak niyang pagsakop sa suzuran. Ito si Yuji Tokaji, siya ang in charge sa mga plano ng Serizawa faction. Sinabi nito kay Serizawa, mahina ang GPS ngayon, magandang pagkakataon ito para kumilos. Hindi ako interesado, sagot naman ni Serizawa. Sinabi ni Tokaji, ito na ang pagkakataon natin. Kaya natin silang pabagsakin lahat sa isang atake lang. Sinabi ni Serizawa, Tokaji, itigil mo na yung mga balak mo. Sa isip ni Serizawa, ano bang ginagawa ng tokmol na yon? Si Genji ang tinutukoy ni Serizawa dito. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Chuta kay Genji, Genji, tungkol sa training mo, kailangan nating maging madiskarte dito. Tama ka, masyado akong nagpadalos-dalos, sagot naman ni Genji. Dagdag pa nito, sino ba naman ang mag-aakala na aabot sa ganun? Kailangan ko itong pag-isipan ng mabuti. Sinabi ni Chuta, dapat alamin mo muna kung ano ang mga galawan sa paligid. Makinig ka, pag-usapan natin ang mga delinquent school dito sa lugar. Una, ang Housen, pero may ceasefire agreement tayo dyan kaya hindi na yan kasali. Sa ibang eskwelahan naman na may malalakas na kalaban, mayroong Nanamori Tech at Chukamoto High. At malapit sa lugar na yan meron ding Kurosaki Industrial High at Takiya Commerce. Sinabi ni Genji, dun tayo galing sa Takiya Commerce, hindi ba? Chuta, pwede bang tigilan mo na yung mayonnaise? Meron pa pala, sagot naman ni Chuta, ang Kawada Second High. Kawada Second High? Dun nag-aaral si Kuga, hindi ba? Tinalo ko na siya kaya tanggalin mo na yan sa listahan, sambit naman ni Genji. Sa Kawada Second High naman habang nakatambay si Kuga, lumapit ang dalawang lalaki. Ito si Ebihara Manabu, ang kasalukuyang leader ng Kawada Second High. Sinabi nito, Kuga, pauwi ka na ba? Kung lagi kang nagka-cutting classes, hindi ka makakagraduate. Sinabi ni Kuga, ano ang meron? Hindi mo naman ako dating kinakausap, di ba? Sinabi ni Ebihara, nabalitaan mo na ba ang tungkol sa sophomore na si Takeuchi? Ginulpi siya ng mga taga-Takiya Commerce kahapon. Noong nakaraang linggo nagulpi din si Tomita, pero bago pa yun, nagulpi na din si Imagawa. Gumagawa na ng dahilan ang Takiya Commerce para makalaban tayo. Sinabi ng kasama ni Ebihara, nakapag-desisyon kami na tatapusin namin ito sa isang 3-on-3 battle bago pa ito lumaki ng husto. Sinabi ni Kuga, 3-on-3 laban sa Takiya. Dalawa na kayo. Kung tama ang iniisip ko, gusto niyong ako ang magiging pangatlo. Tama ba? Sasamahan mo ba kami? Tanong naman nito. Sinabi ni Kuga, sino ang haharap kay Kaji Mitsuo? Si Ebihara, dahil siya ang leader. Sagot naman nito. Sinabi ni Kuga, sasama ako, pero sa isang kondisyon, ako ang lalaban kay Kaji. Alam kong sasabihin mo yan. Sagot naman ni Ebihara. Sinabi ni Kuga, matagal ko nang gustong makalaban si Kaji Mitsuo. Sa kabilang banda naman, nagkatotoo ang masakit na tiyan ni Chuta. Sinabi ni Genji, Hoy Chuta, gaano ka pa ba katagal dyan? Huwag mo akong kausapin, di ako makapag-concentrate, sagot naman ni Chuta. Kasabay nito, nagharap na sina Kuga at ang Takiya Commerce. Sinabi ni Kuga, ano ang nangyayari dito? Ang akala ko ba 3-on-3 ang laban sa pagitan ng Kawa Second at Takiya Commerce?
Sinabi ni Kaji, nagkaroon ng pagbabago sa plano. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi nito, "Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Takamura, ang leader ng Nanamori Tech." "Ano ang ginagawa ng mga taga-Nanamori dito?" tanong naman ni Kuga. Sinabi ni Kaji, "Nagkasundo ang Nanamori at Takiya Commerce na magsanib puwersa." Sinabi ni Kuga, "Sa palagay ko ganun talaga. Nagkakasundo talaga ang mahihinang klase." "Ano kamo?" tanong naman ng mukhang tukmol. Tapos ay pinatahimik ito ni Kaji. Sinabi ni Kuga, "So ano ang balak nyo? Nagsanib puwersa kayo para pabagsakin ang Kawada Second ng magkasama?" "Medyo lang," sagot naman ni Kaji. Tapos ay lumipat ng pwesto sina Ebihara at ang kasama niya. Sinabi ni Kaji, ang Takiya, Nanamori at Kawada Second ay magsasanib puwersa para pabagsakin ka. Sinabi ni Kuga, "Ano ang nangyayari dito, Ebihara?" "Tumingin ka sa paligid mo, Kuga. Alam mo na ang ibig sabihin nito." Sagot naman ni Ebihara. Sa isip ni Kuga, para saan pa ang alyansa kung 6 na buwan na lang ay graduation na? Sinabi nito kay Ebihara, ang Kawada Second ay hindi nakikipagsanib puwersa kahit kaninong eskwelahan at parte yon ng ating tradisyon. Sinabi ni Ebihara, "Matagal kong hinintay ang ganitong pagkakataon. Kahit noong freshman ka palang makasarili ka na. At kung makaasta ka, akala mo ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi sa'yo, kahit pa sa mga senior mo. Matagal na akong nasusuklam sa'yo. Ang mga taong tulad mo ay malaking hadlang sa alyansa namin dahil pababagsakin namin ang suzuran." Sinabi ni Kaji, "Kukunin namin ang top position sa lugar na to." Sinabi ni Kuga, "Ano ba naman yan? Gusto niyong maghari sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa suzuran gamit ang madaming bilang o alyansa. Nakakahiya kayo. Duwag lang ang makakaisip na gawin yan." "Ako si Kuga, ang cool boy ng Kawa Second." "Cool boy?" tanong naman ni Kaji. Sinabi ni Ebihara, yun ang tawag niya sa sarili niya. Tapos ay nagsimula ng umatake si Kuga at sinabi nito, "Hindi niyo ako mapapabagsak ng ganun lang kadali." Sinabi ni Takamura, malakas siya. Kaya siguro binansagan siyang siga ng Kawada Second High. Bumagsak si Kuga sa suntok ni Kaji. Sinabi ni Ebihara, "Yan ang napapala mo. Masyado kang nahuhumaling sa one-on-one na laban. Para sa akin, ang manalo ang pinakamahalaga sa kahit na anong paraan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo, kaya mag-drop out ka na lang sa eskwelahan." Pagkatapos nito, bumubulusok na naman ang tiyan ni Chuta. Sinabi ni Genji, "Ano ba yan? Sumasakit na naman ang tiyan mo." Pumunta ulit si Chuta sa banyong nadaanan nila. Subalit nagulat ito nang makita niya si Kuga sa banyo na bugbog sarado. Kagad na tinawag ni Chuta si Genji. Nagulat din si Genji nang makita niya ito. "Hindi ba si Kuga yan ng Kawada Second High?" "Oo," sagot naman ni Chuta. So ayun mga bossing, sana nagustuhan nyo yung pagkukwento ng tropa natin. Hanggang dito lang muna yung chapter na to. Abang ulit kayo sa part 3. Well, sana nagustuhan nyo si tropa, no? Dahil kung hindi, matatagalan kasi tayo. Kaya tinawagan ko si tropa para makagawa tayo ng 2 video. Okay? Anyway, sa manga recap ko lang naman siya gagamitin. Sa mga movie, ako pa rin ang magbo-voiceover. Special washout nga pala kay Ryan Lee Crescencio, bagong supporting member. At sa 2 years member natin na si Amancio Fan TV. Ayan, maraming salamat po sa suporta mga bossing. Big shoutout po sa inyo. At shoutout din kay Jerome from Lucena City. So, ayun lang mga boss, ayun lang yung mga nabasa ko sa #Balbas. See you sa next part. Okay, bye-bye!